Ang Manila Bay Pasig River Laguna Lake, Mapala Ferry System Project, na nakikitang makakapagkonekta sa Manila Bay, Pasig River, at Laguna Lake gamit ang mga electric ferry, ay nasa final stages na ng feasibility study sa pagpasok ng March 2026. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang Mapala Ferry System ay isang 32.8 billion pesos na proyekto ng Department of Transportation DOTR na naglalayong gawing moderno at high capacity ang transportasyon sa tubig sa Metro Manila at karatig lalawigan. Gagamit ito ng mga all-electric ferry para sa mas malinis at tahimik na biyahe. Ang feasibility study ay isinasagawa sa pakikipagtulungan sa Public-Private Partnership Center. Walang partikular na detalyeng inilabas sa financing, ngunit sinabi ng Asian Development Bank na handa itong tumulong. Ang feasibility study para sa Mapala, na isinasagawa ng Department of Transportation, DOTR at PPP Center, ay nakatakdang tapusin sa taong 2026. Ang pag-aaral ay iniaayon sa Pasig River Intermodal Transport Project ng Philippine Ports Authority, PPA. Ang konstruksyon ng mga istasyon at deployment ng mga electric ferry sa Pasig at Marikina Rivers, na inaasahang magsisimula sa 2027 hanggang 2029, pagpapalawak ng serbisyo sa Manila Bay at Laguna Lake, na target simulan ang operasyon sa 2035. Ang Package 2 Manila Bay at Laguna Lake nakatakdang simulan ang konstruksyon sa 2033 at target matapos sa 2035, magdaragdag ito ng 6 pang stations at 26 na sasakyang pandagat. Gagamit ng mga high-capacity at low-carbon na electric vessels na kayang magsakay ng 100 hanggang 150 pasahero bawat biyahe, layunin nitong maging kasing efficient ng mga water bus sa ibang bansa. Habang tinatapos ang malaking Mapala project, ang PPA ay nag-ooperate ng Pasig River Intermodal Transportation Project, 18 terminals, na naglalayong maging fully operational sa huling bahagi ng 2020 o maagang bahagi ng 2027 upang magbigay ng agarang ginhawa sa mga pasahero. Habang hinihintay ang Mapala, may hiwalay na modernisasyon ang Philippine Ports Authority, PPA, sa kasalukuyang Pasig River Ferry na target mag-operate ng mas maaga, late 2026, para mapabilis ang serbisyo habang ginagawa ang mas malaking Mapala system. Ang mga bagong terminal ay ididisenyo na may koneksyon sa mga shuttle bus, Wi-Fi, at breastfeeding stations para sa kaginhawaan ng mga commuter. Inaasahang makapaghahatid ang system ng mahigit 10,000 pasahero kada araw sa unang taon nito, at tataas hanggang 30,000 sa mga susunod na taon. Isang Memorandum of Understanding din ang nilagdaan sa IMP Shipyard, the Philippine Association of Coastal and Inland Water Ferries, Incorporated, at ang Zero Emission Maritime Solutions upang matulungan ang industriya ng electric ferry. Pinakita rin ng mga Norwegian company sa conference ang kanilang electric ferry, na magagamit para sa Mapala Project at iba pang maritime transport projects ng Pilipinas. Ang Philippine Association of Coastal and Inland Water Ferries, Incorporated, PACIWFI, IMP Shipyard at Port Services Incorporated, at ang ZEMAS, Zero Emission Maritime Solutions, ng Norway ay lumagda sa isang Memorandum of Understanding, MOU, para magkasamang bumuo ng prototype electric, hybrid propulsion ferry, ferry, isang modelo para sa modernong transportasyon ng tubig sa bansang mababa ang emisyon.
Samantala, bagamat nagpahayag ng intensyon ang San Miguel Corporation, SMC, na kanselahin ang proyekto noong March 2024 dahil sa matinding pressure mula sa mga environmental group at publiko, nagpapatuloy pa rin ang pag-aaral at diskusyon dito sa regulatory level. Ayon sa Toll Regulatory Board, TRB, noong huling bahagi ng 2024, early 2025, hindi pa formal na kinansela ang kontrata, kaya itinuturing pa rin itong isang live project na sumasailalim sa review. Ang proyekto ay nasa yugto ng final engineering design, kung saan inuutusan ng TRB ang SMC na i-harmonize ang disenyo ng PAREC sa mga proyektong rehabilitasyon ng Pasig River, gaya ng Pasig River Esplanade. Dahil sa matinding pagtutol ng mga eksperto sa urban planning at heritage conservation dahil sa potensyal na pinsala sa kapaligiran at kasaysayan ng Ilog Pasig, ang hinaharap ng 19.37 km, 6-lane elevated toll road ay nananatiling kontrobersyal. Patuloy ang pagtatapos ng mga bahagi ng Pasig River Esplanade upang gawin itong walkable, na naglalayong linisin ang estero. Inaasahang magkakaroon ng modernisasyon sa ferry system na may 18th stations mula Plaza Mexico hanggang nagpayong sa taong 2026 upang bawasan ang trapiko sa kalsada. Ang PAREX ay isang iminumungkahing 19.37 kilometrong 6 na lane na elevated expressway na tatahak sa ibabaw o tabing ilog ng Pasig River. Magsisimula ito sa Radial Road 10, R10 sa Maynila at magtatapos sa Southeast Metro Manila Expressway, SEMME, o C6 sa Taguig, Rizal. Sa madaling salita, ang PAREX ay nasa pending o finalizing design stage pa rin at hindi pa nagsisimula ang aktwal na konstruksyon dahil sa mga environmental concerns.